Barangay LS 97.1. O tayo ay forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga kapuso, karaniwan na kapag nagkakagusto tayo sa isang tao, inaalam natin ang lahat ng tungkol sa kanya. Inaalam natin ang mga paborito nila, pagkain, damit, kulay at kung ano-ano pa. At para makita ang taong gusto natin ay inaalam natin ang mga karaniwang lugar na pinupuntahan nila o kaya naman ay tinatambayan nila. Kaya minsan, kapag matindi talaga ang pagkagusto mo sa isang tao, tinatawag kang stalker. At kapag nabansagan kang stalker, ibig sabihin ay may masama kang intensyon sa taong gusto mo. Pero paano kung hindi naman masama ang intensyon mo? Paano kung ang layunin mo lamang ay magkaroon ng inspirasyon sa buhay? Matatawag ka pa rin bang stalker? Dear Papa Dudut, ako po si Julie, 25 years old at nagtatrabaho bilang photographer para sa isang production company dito sa Makati. Panganay ako sa 3 magkakapatid at ulila na kami sa ama. Si mama na lang ang naiwan sa amin. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Camille Prats noong dalaga pa ito. Pareho kaming cute at masayahin ang aming mukha. Ang totoo niyan ay masayahin talaga ako. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, ang tingin ko daw sa buhay ay half full palagi ang baso at hindi half empty. Kaya palagi ako nakangiti. Kahit nahihirapan na ako ay ngingiti pa rin ako. Ayokong pinapakita sa iba na umiiyak ako. At saka hindi rin naman ako madaling umiyak. Pero kapag umiiyak ako, buhos po talaga. Alam mo Papa Dudut, matindi rin ako kung magkagusto sa boys. Lalo na noong high school ako. Hindi ako nahihiyang magbigay ng love letter o kaya kapag may libreng oras ako ay sinusundan ko yung taong gusto ko. Iniisip ko kasi, masaya ako kapag nakikita ko ang taong gusto ko o yung crush ko. Nagkakaroon ako ng inspirasyon makita ko lamang siya. Natutuwa ako kapag napapangiti ko siya. Sa akin ay okay na yon. Hindi na niya kailangang magkagusto pa sa akin. Pero syempre mas okay kung magkakagusto siya, hindi ba? Pero okay lang kung hindi naman. Nadala ko yung mga ganitong pag-uugali hanggang sa mag-college ako. Papunta pa lang ako sa freshman orientation namin nung una kong makita si Roman. 24 lang siya noon pero nasa final year na sa law school. At dahil hindi ako inabutan ng K-12, 16 years old pa lamang ako nang pumasok na freshman sa isang malaking university sa Metro Manila. Nagkaroon ng aksidente noon sa daanan. Nagkabuhol-buhol ang traffic dahil may tumaob na van. Bumaba kami sa sinasakyan naming jeep dahil nakita naming nagkakagulo na ang mga tao. Nakita ko na may mga tao sa loob ng van na hindi pa rin makalabas. Yung iba, umiiyak. Yung iba naman ay humihingi ng saklolo. Kaya lang, lahat ng mga tao ay parang tulala. Walang makagalaw sa sobrang shock dahil sa aksidenteng nangyari. Tapos ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw. Hindi sigaw na parang natataranta kundi sigaw na parang naguutos. Nakita ko sa kaliwa ko ang isang lalaking nirorolyo ang mahabang sleeves ng polo niya habang nagdidikta sa mga tao kung ano ang gagawin.
Siya mismo ang dumapa para kunin ang mga taong natrap sa loob ng tumaob na van. Isa-isa nilang nailigtas ang mga pasahero. Mabuti na lang at walang namatay. May mga nasugatan pero hindi naman malubha. By that time ay dumating na ang rescue team kaya nabigyan ng emergency treatment ang mga nasugatan. Nagpalakpakan ang mga tao nang mahugot ni Roman ang huling tao sa van. Doon ako unang humanga at nagkagusto sa kanya. Nung una kong nakita si Roman, Papa Dudut, ay hindi ko alam na iisa lang pala ang pinapasukan naming university. Pero dahil magkaiba kami ng kurso ay hindi ko siya nakikita. Nagkita na lamang kami nang muli kaming nagkabanggaan sa library. As in literal na banggaan talaga. Medyo clumsy rin kasi ako kaya hindi ko siya napansin. Pero siya yung nagsorry sa akin habang tinutulungan niya akong pulutin yung mga gamit ko. Ako naman ay natulala na lamang. Wala akong nasabi kundi okay lang. Yun lang. Hanggang sa umalis na siya, sayang. Hindi ko man lang natanong kung ano ang pangalan niya. Ang kisig ng mukha niya, Papa Dudut. Sa malayo medyo matatakot ka kasi mukhang domineering. Pero sa malapitan, parang masasabi mo sa kanya lahat ng problema mo kasi alam mong makikinig siya. Pero mabait siguro akong tao, Papa Dudut, kasi may extra blessing akong natanggap mula sa langit. Naiwan ni Roman ang ID niya sa counter na hiniraman niya ng libro. Student assistant yung kaibigan ko kaya nakuha ko kaagad yung pangalan niya. Pati yung kurso, student number at napasigaw na lamang ako ng thank you Lord. Mula noon ay pinuntahan ko na siya sa building nila. Inalam ko yung schedule niya pati yung mga lugar na madalas nilang tinatambayan ng kapareho niyang mga law students. At dahil may camera ako na may telephoto lens, madalas ko siyang nakukunan mula sa malayo. Naglalakad, nag-aaral, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa madaling salita ay naging stalker ako ni Roman, Papa Dudut. Hindi naman unusual na may dala akong camera kasi visual communication ang kurso ko. Required kaming mag-submit ng photos ng iba't ibang tema. Nagkataon nga lang nakasama si Roman sa mga pictures. Kapag landscape, nandun siya sa tabi ng puno. Nag-aaral. Kapag cityscape ang tema, naglalakad siya habang isang luma at mataas na building ang nasa likuran niya. Kapag portraiture, puro mukha niya. Wala akong magagawa. Inspired ako kapag siya ang kinukunan ko, Papa Dudut. Yun nga lang, hindi ko alam na napapansin na pala niyang sinusundan ko siya. Ang ganda ng kuha niya rito, di ba? Ang soft ng tapo ng ilaw sa harap tapos may highlight sa buhok. Ikaw talaga? Basta inspired ka? Ang gaganda ng kuha mo. Lalo na kung kasama si attorney sa picture. Uy, mabuti hindi kanya nahuhuli na kinukunan mo siya. Hindi ko alam kung alam niya. Parang deadman naman siya pag nakikita niya ako. Pero one time, hindi ko alam kung mainit yung ulo niya. Nung kukunan ko na siya habang nakaupo sa bench sa labas ng building nila, dapat tingin siya sa akin. Ang sama ng tingin. Kaya bigla akong iniwas yung camera ko. Kunwari kukunan ko ng picture yung puno sa harap ko. Nakakatawa ka talaga. Kung ako yun, baka tumakbo na ako bago mapahiya. Hindi naman siguro ako hihiyain ni attorney. Mukha naman ako mabait. Tsaka may legitimate excuse naman ako para kumuha ng pictures. Yun nga lang, may iba rin akong intensyon. Oy, huwag mo sabihin ikaw ang manliligaw, ha? Oy, hindi ah. Pero pwede rin. Kaya lang baka pagkaharap ko na siya matulala na naman ako. Tapos wala akong masabi. Kagaya nung nagkabanggaan kami sa library. Uy, ang tagal na nun, ah. Patapos na yung SEM, nahihiya ka pa rin. Hindi ko nga alam eh. Kahit sa malayo kumakabog yung dibdib ko sa sobrang kabe. Di lalo na ako sa malapitan. Baka atakihin na lang ako sa puso. Malamang. Excuse me, ikaw si Julie? Ha? Ikaw si Julie? Oo, ako nga attorney. Ano? Ako si Julie. Hi!
Huwag ka masyado maging friendly sa akin. Ha? Kailangan kong i-confiscate yung SD card ng camera mo. SD card ko? Bakit? I believe majority ng mga kuha mo sa SD card mo ako ang subject. At dahil hindi ka nagpaalam sa akin, pwede kong i-confiscate ang mga kuha mo. Ha? Nagkataon lang nakasama ka sa picture pero hindi naman ikaw ang main subject eh. Kahit tignan mo pa, oh. Tsaka akin to. Akong may-ari ng mga picture na kinunan ko, hindi ikaw. Alam mo, Miss Julie, I suggest huwag ka na makipag-argue sa isang law student tungkol sa ownership rights. Pero… Ibigay mo na sa akin yan. I-delete ko na lang. Huwag mo nang kunin. Please naman oh. No. Akin na. Please. Bigay mo na. Nagsabi na naman ng please eh. Eh, ito na nga. Thank you. Lagot, paano yung mga plates mo? Uy, nakita mo lang yung asawa mo. Nabaliw ka na. Hindi. Nakita ko lang siya. Naging con artist na ako. Yung lumang SD card ko yung binigay ko sa kanya. Yun yung SD card na wala siya sa picture. Pinagpalit ko habang nagtatalo kami kanina. Ay, grabe siya oh. Siyempre naman no, pinaghirapan ko yung mga pictures na kinunan ko sa kanya. Ibibigay ko lang. Hindi no. Ay, malamang pag nakita niya yung laman ng SD card, magwawala yun. Hahantingin ka nun. Eh di mabuti. Next sem, siya naman ang maghahabol sa akin. Baliw! Kaya lang nang sumunod na semester ay hindi na kami nagkita pa. Huling taon at huling sem na ni Roman sa university. Pero hindi ko na siya nakita pa. Dahil nung sumunod na semester ay nagkaroon ng isang napakalungkot na pangyayari sa pamilya namin. Namatay si Papa. Devastated kaming lahat sa pagkamatay ni Papa. Lalo na kasi spoiled kaming lahat sa kanya. Mula kay Mama hanggang sa bunso naming kapatid ay spoiled sa kanya. Kaya hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin ang unang kamerang binili niya para sa akin. Masakit kasi maaga kaming iniwan ni Papa. Pero kailangan naming harapin ang reality na wala na siya. Sa pagkalibing kay Papa ay nagmeeting kami ng mga kapatid ko. Kasama si Mama. Si Papa ang breadwinner sa pamilya at nung namatay siya ay nawala na ang taong nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. At dahil masyado pang bata ang dalawang kapatid ko, kami ni Mama ang nagtutulungan sa mga magiging gastusin namin sa pang-araw-araw. Naghanap ng mapapasukang trabaho si Mama. Pero dahil hindi naman nakatapos ng college, nahirapan siyang makakuha ng trabaho. Nang matanggap naman siya sa trabaho ay hindi naman ganong kalaki ang sweldo niya. Nasa minimum lang. Ako naman bilang panganay ay nag-decide ako na maging irregular student na lamang. Kapag may pang-tuition, saka ako mag-i-enroll. May mga semester na nagpa-file ako ng leave of absence para magtrabaho at makapag-ipon ng pang-tuition. Kaya inabot ako ng halos 7 years bago ako nakagraduate sa isang 4-year course, Papa Dudut. Sa loob ng 7 years na yon, hindi ko pa rin makalimutan si Roman. Pero dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho at pag-aaral ay hindi ko na siya hinahanap pa. Ang sabi sa akin ni Marie, after a year pagkatapos niyang graduate ay nakapasa na to ng bar. Wala siya sa top 10 pero nasa 3% ng mga nakapasa. Yun nga lang ay hindi ko na alam kung saang legal office siya napunta. Pero noong mga panahon na yon kahit na hindi ko siya nakikita at wala na akong balita pa sa kanya, isa pa rin siya sa mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas para magpatuloy at lumaban sa buhay. Dahil sa kanya at dahil nakikita ko ang mga pictures niya, nagiging positive pa rin ako sa buhay ko. Kahit sumagi sa isipan ko na baka nag-asawa na siya, masaya pa rin ako at iniisip ko at least yung taong nagbigay sa akin ng saya, masaya na rin sa buhay niya. Pagka-graduate ay nahirapan akong humanap ng trabaho. Kung meron man,
puro racket lang sa production. Hindi stable ang sweldo. Noong mga panahon na yon ay nag-aaral pa ang kapatid ko kaya kailangan ko ng trabahong may sweldong natatanggap kada kinsenas at 30 para matulungan sila sa pag-aaral. Nirecommend akong legal assistant ng kaibigan ko sa isang law firm. Madali naman ako natanggap kasi noong working student ako ay isa sa mga naging trabaho ko ay messenger sa isang law firm. Tumutulong din ako sa mga legal secretaries ng mga abogado nila kaya naman kahit papaano ay may alam na rin ako. Kahit para legal work ay pinapagawa na rin sa akin kapag busy ang mga tao. First day ko sa law firm ay walang masyadong tensyon. Kasi ang sabi nila, yung attorney na magiging boss ko ay naka-leave daw. After 3 days pa bago siya bumalik. Kaya habang wala siya, tumutulong muna ako sa mga ibang legal assistants ng mga trabaho nila. Gumagawa ng sex search o yung secretary certificates. Nagpa-file ng motion for extension. Nagmo-monitor ng mga email para sa schedule ng mga abogado sa korte o court hearing nila. Chill lang ako sa loob ng 3 araw. Julie! Uy! Hi, Mia! Ang aga mo ah! Siyempre, ngayon dating ng boss ko. Ngayon pa lang kami magkikita kaya magpapa-impress ako. Good luck sa'yo! Tara, sabay na tayo sa elevator. Okay. Ay! Puno na. Galing kasi sa basement eh. Hindi, pwede pa. Dali, singi tayo. Okay. Ayaw mo talagang malate ha? Naman! Nga pala, bakit mo sinabing good luck sa akin? Eh kasi yung natapat sa yung abogado, mahigpit. Yung mga legal assistant niya, pag nagkamali, may warning muna tapos pag naulit, hindi na pinababalik. Talaga? Sobrang higpit? Ah, grabe! Di bale, yung mga pinagagalitan niyang legal assistants, hindi naman sumasama ang loob sa kanya. Bakit? Sobrang tanda na kaya hindi na nila inaaway? Hindi no? Sobrang gwapo kaya. Kaya imbis na magalit, naiiyak na lang sila sa panghihinayang na hindi na nila makikita ang gwapong boss nila. Ganun? Dapat pala ingat ako palagi. Mahirap nang magkamali. Bihira ang gwapong boss. Kaya lang, parang hindi babae ang gusto eh. Lalaki rin yata. Kasi 32 years old na, wala pang asawa o girlfriend. Minsan nagde-date pero walang steady na dinedate. Sayang. Kawalan sa ating mga kababaihan kung Becky pala siya. Di bale, expert ako sa gay lingo, besh. Baka pareho kami ng type na lalaki. Shh! Ingay mo. Ay, sorry. Ay, salamat. Lumuwag din. Julie, Bakit? nandito yung boss mo. Nasaan? Nasa likod mo. Hi, Sir Aramel. Hi, Sir... Roman! Julie, right? Yes, sir. Don't worry. Nagbibigay ako ng 3 warning bago ko pinagre-resign ng assistant ko. Attorney? At hindi ako member ng third sex. Ako rin po! Oh my gulay, Papa Dudut. Yung last 30 seconds bago kami dumating sa floor namin ang pinakamahabang 30 seconds ng buhay ko. Pagkalabas ng elevator ay hindi ko alam kung saan ako susuot dahil sa sobrang hiya. Pero naging professional si Attorney Roman sa akin. Pinapunta niya ako kaagad sa office niya para i-orient ng mga inaasahan niyang gagawin ko bilang legal secretary niya. Pagkatapos ng initial shock ay kumambyo na ako kaagad sa work mode ko. Una, kasi ayoko magkamali dahil kailangan ko ng stable na trabaho. At ikalawa kasi si attorney may love pala ang boss ko. Bawal magkamali. Kaya lang medyo nalungkot din ako kasi parang hindi na niya ako naaalala. Sa bagay, 7 years ago na rin yon at nagbago na rin ang itsura ko. Nagmature na. At isang beses lang kami nagkausap. Okay lang sa akin. May bonus inspiration na uli ako. Thank you, Lord.
Sa loob ng mga sumunod na araw, Papa Dudut, kung merong gagawing evaluation sa aming mga legal assistants, siguradong excellent ang makukuha kong grade. Paano ba naman kasi ako palagi ang nauuna sa office namin at halos kasabay ko na yung maintenance ng building na pumapasok sa umaga. Bago dumating si attorney ay handa na yung mga papeles na kakailanganin niya for the day. Handa na rin ang coffee niya. Black na may 3 sachet ng brown sugar na kasama. May kasama pang konting kakanin na binili ko sa may amin. Kaya naman talagang masarap na pang merienda yon o kaya naman pang almusal. Nung una kong dinalhan si attorney noon ay tumaas ng konti ang kilay niya. Parang sinasabing, "Ano to? Bribe?" Ngumiti na lang ako at sinabing, "Hindi po attorney, Energizer." Kinain naman niya at nagustuhan niya. Kaya tuwing umaga ay nagdadala ako ng kakanin para sa kanya. Akala tuloy ng mga nagtitinda noon sa amin meron akong boyfriend na mahilig sa kakanin. Ang sabi ko na lang malapit na, sabay tawa. Masipag ako magtrabaho at mabilis akong matuto. Sa katunayan ay madali kong natutunan ang hierarchy ng mga abogado sa opisina namin. Associate ang tawag sa mga bagong pasok ng abogado. Senior associate naman ang tawag sa mas matagal na ng konti sa kanila. Tapos junior partner at ang pinakamataas ay senior partner. Si attorney ay senior associate pa lang pero ang chismis sa opisina, before the year ends ay gagawin siyang junior partner. Magaling siya Hindi ko pa siya nakikita in court pero ang sabi nila kapag alam nilang si attorney Roman ang abogado medyo natatakot ang kalaban. Nalaman ko din na kahit saan pala ay merong discrimination. Kahit sa isang law firm ay siguradong hindi sadya o glaring pero meron. Minsan kahit na hindi namin trabaho ay pinapagawa sa amin. May mga nagpapabili ng pagkain, nagpapabitbit ng mga bag nila sa sasakyan, papupuntahin ka sa bahay nila para pick upin ang ilang mga documents, tapos ay makikidaan pa sa pinalondre nilang suit total on the way naman daw. In other words hindi lang kami legal assistants, kundi personal na secretary din nila. Ako, okay lang sa akin kahit pagpalinisin ako ni Attorney Roman ng kondo niya. Si Attorney may love naman yun Para sa kanya ay gagawin ko. Kaya lang naaawa ko sa ibang legal assistant. Lalo na kay Mia na napunta sa kanya yung isang babaeng lawyer na medyo matapobre. Yung kapag tinitingnan ka, alam kong peke o branded ang suot mong damit at alam kong may K o wala ang suot mong jewelry. Sa tuwing pinapagalitan ni Attorney Casey si Mia, parang akala mo may nakuha siyang alipin. Pero bumabawi naman ito. Kapag alam niyang napaiyak niya si Mia, kinabukasan ay nagdadala to ng lunch para kay Mia. Ang sarap ng lunch mo Alam mo na kung bakit. Ba't hindi ka kasi magpalipat ng lawyer? Hindi pwede. Dahil kay Attorney Casey kaya ako napasok dito. Isa pa, bumabawi naman siya pag alam niyang pinagalitan niya ako. Tapos uutusan ka niya uli ng mga personal errand niya. Okay lang yun. Sanay na ako. Pag nag-a-abroad naman siya, may pasalubong ako, no? Yung pagkain na binibigay sa eroplano? Halata ba? Oo. Bakit ikaw? Kahit hindi mo na trabaho, ginagawa mo pa rin para kay Attorney Roman. At least si Attorney Roman, hindi niya ako inuutusan. Ako na yung nagkukusang gawin yung ilang personal errands niya. Minsan nga kahit ayaw niya, ginagawa ko pa rin. Papagalitan niya ako pero alam ko, grateful siya sa ginawa ko kasi nakakatulong ako para mabawasan yung maliliit na bagay na medyo toxic para sa kanyang gawin. May gusto ka kay Attorney Roman, ano? Shhh! Huwag mong ilakas! At least ako may motivation para gawin yung ginagawa ko. Tsaka magaling si Attorney Roman. Hoy, magaling din naman si Attorney Casey Marami na nga ako natutunan sa kanya. Magaling ba yung puro motion for extension ng pinapagawa sa'yo? Pa-extend ng mga kaso? Tsaka anong natututunan mo? Umiyak ng tahimik? Julie? Attorney! Nakabalik na kayo galing sa korte sa Bulacan? Obviously. At mukhang hindi mo narinig kasi may iba kayong pinagkakaabalahan. Sorry, sir. Julie, balik na ako sa table ko, Okay.
Napa-photocopy mo na ba yung pleadings na pinapafile ko sa korte kahapon? Opo, attorney, nasa table niyo na po. Good. Julie? Attorney? Na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa akin pero sana, kung anong advice mo sa kaibigan mo, sundin mo rin. Hindi kayo alalay. Huwag niyong ibaba ang sarili niyo dahil ang nagkataong mas mataas ang ranggo namin sa inyo dito sa office. Sir, narinig niyong usapan namin? Ibig sabihin… Narinig kong pinag-uusapan niyo si Attorney Casey. Okay. Pareho kaming senior associate ni Attorney Casey, kaya sana, huwag niyo siyang pagchichismisan. Sorry, attorney. Huwag mong gawing forever ang pagiging legal assistant. May iba ka pang skills na pwede mong pagkakitaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat na lamang si Attorney Roman sabay pasok na sa office niya. Anong ibang skills ang sinasabi niya, Papa Dudut? Office skills? Alam kaya niyang nagsa-sideline ako kapag weekend para madagdagan ang kita ko? Bigla tuloy akong nahiya. Pero tuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagtulong kay Attorney Roman. Wala namang masama. Isa pa ay masaya akong nakakatulong sa kanya. Papa Dudut, nakalimutan kong sabihin na kaya din pala ako medyo asar kay Attorney Casey kasi bukod sa pagiging arogante, ay may gusto rin siya kay Attorney Roman. Technically, karibal ko si Attorney Casey kay Attorney Roman. Hindi lang yun chismis, Papa Dudut. Nakikita namin kapag magkasama sila. Gusto niyang laging nakahawak sa braso ni Attorney Roman. Si Attorney deadma. Kapag nakikita ko nga sila ay parang gusto kong pumagitna na sa kanila at paghiwalayin silang dalawa. Kaya lang, legal assistant lang ako. Wala akong karapatan. Julie, pasok ka rito sandali please. Hi, Julie. Hi, Attorney Casey. Ano yan, Attorney Roman? Kailangan ni Attorney Casey nung manifestations na pinagawa ko sa iyo kanina. Tapos na ba? Opo, tapos na. Wow, Roman. Very efficient talaga ng sekretary mo. Palit na lang tayo. Sanay na sa'yo si Mia. Sanay na sa akin si Julie. Huwag mo nang guluhin ang sistema. Ang selfish mo naman. Ano, Julie, payag ka? Po? Mabait naman ako eh. Tsaka pag nasa akin ka, papalitan natin ang style mo ng pananamit. Gagawin kitang mas feminine, hindi yung puro maong at polo shirt ka na lang. Mas efficient para sa akin yung maong at polo shirt. Roman naman, babae si Julie, wag mong gawing one of the boys. Alam kong babae siya. Opo, babae ako. Sabagay, kaya siguro yung messenger sa 7th floor may crush sa'yo. Alam mo ba yun, Roman? Hindi ako interesado. Alam mo, Julie, bagay kayo ng messenger. Ano ang pangalan nun? Si Ernie po. Kaibigan ko lang yun. Mas kaibiganin mo pa, Julie. Pareho kayong masipag, pareho kayong rank and file. I'm sure magiging compatible kayo sa isa't isa. Parang kami ni Roman. Bagay kami, hindi ba? Stop it, Casey. Hindi ka nakakatawa. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Dapat kasi kung kanino ka lang bagay, doon ka lalapit. Hindi mo pwedeng abutin yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Hindi ba, Julie? Pwede naman pong tumungtong sa hagdan pag hindi na maabot. Ano? Nangiinis ka ba? Ay, hindi po, Attorney Casey. Pinatatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso ni Attorney Roman. Talaga? Katulad nung pinatawa mo ako nung maling SD card ang binigay mo sa akin dati? Maling SD card? Sige pa, kukunin ko lang yung pinapagawa nyo. Anong SD card? Private joke. Naaalala niya, Papa Dudut. Naaalala pa rin niya ako. Naaalala pa rin ako ni Attorney. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko pagkatapos ko sa office ni Attorney Roman. Masaya kasi ang ibig sabihin, hindi niya ako nakalimutan. Takot kasi ibig sabihin nun, baka gantihan niya ako sa maling SD card na ibinigay ko noon sa kanya. Hiya, kasi ibig sabihin alam niyang may gusto ko sa kanya at ako ang dati niyang stalker. Baka isipin niya na sinusundan ko siya. At excited kasi ang ibig sabihin baka naman kahit konti ay may future kaming dalawa o wishful thinking ko lang yon, Papa Dudut. Sana hindi. Mula noon ay naging medyo awkward na ako kay Attorney Roman.
Pero siya naman yung medyo parang natatawa sa sitwasyon namin. Minsan parang sinasadya niyang pansinin yung mga bagay na ginagawa ko sa kanya dati. Halimbawa, bakit hindi ko na raw siya binibigyan ng kakanin kasama ng kape niya? Sabi ko namatay na yung kapitbahay namin gumagawa ng kakanin, kaya hindi na ako nakakapagdala. Gusto kong humingi ng sorry kay Mang Ising, Papa Dudut. Kasi pinatay ko na siya sa office namin kahit buhay pa siya. Ayokong umasa. Ayokong matuwa ng husto kasi baka hindi naman magkatotoo. Okay na kasi ako noon na wala akong iniisip, kundi yung nararamdaman ko lang. Masaya na ako na secretly ay may gusto ako kay attorney. Pero ngayong alam kong alam na niya na may gusto ako sa kanya, hindi ko maiwasang hindi kabahan sa tuwing nakikita ko siya o tinatawag ang pangalan ko. At alam kong masasaktan ako ng husto kapag nagalit siya o na-disappoint siya sa akin. Mia! Napaka-inefficient mo talaga! Bakit po, Attorney Casey? Anong bakit? Nakalimutan mong i-remind sa akin yung juice ko? Hindi mo na-monitor? Naku po, sorry po, Attorney Casey. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang maging tanga. Ano bang silbi ng sorry mo? Siguradong mapapagalitan ako ni CSC bukas. Kakairita ka! Sorry po, Attorney. Hindi na po mauulit. Huwag ka magpapakita sa akin buong linggo, ha? Sorry po, Ma'am. Sorry po talaga. Mia! Mia! Oh, tapos ng palabas. Ba't nandito pa kayo sa labas? Nagkamalay na si Mia. Pinadala ko na lang sa ospital para makasigurong hindi na bagok ang ulo niya at lalo maging inefficient. Hindi maganda yung sinabi mo, Casey. Bakit? Kasalanan ko bang hinimatay siya? Hindi ko naman siya sinaktan. Mahina kasi ang loob. Kaya kinakayan-kayanan niyo siya. Ano? Julie! Matagal na nagtitiis sa inyo si Mia, Attorney Casey. Hindi niya kayo sinasagot dahil may utang na loob siya sa inyo. Pero wala kayong karapatang insultuhin ang pagkatao niya. Sekretary niyo siya, hindi niyo siya alalay o alipin. Abogado pa naman kayo, hindi kayo marunong kumilala ng karapatang pantao ng bawat nilalang? Roman, patigilin mo sekretary mo kundi irereklamo ko siya sa senior partner natin para mapaalis na yan. You don't have to do that. Bago mo siya maisumbong, paalisin ko na siya rito. Attorney. I'm sorry, Julie. Tama ka, pero hindi tama ang ginawa mo. Hindi ko mapapalampas yon sa isang subordinate. Okay lang, Attorney. Huwag na kayong mag-abala na sisandehin ako. Magre-resign na lang po ako. Kahit masakit, Papa Dudut, ay nag-resign ako. Pero hindi masama ang loob ko. Ang tanga ko pagdating sa pag-ibig, no, Papa Dudut. Hindi na nga ako kinampihan ng taong mahal ko. Naiintindihan ko pa kung bakit niya ginawa yon. Ayokong maging minus point sa kanya ang pagkakaroon ng sekretary na walang manners at paalaaway. Ayokong dahil doon kaya hindi siya gagawing junior partner kasi kapag nangyari yon, ako ang unang malulungkot. At saka ang sabi naman niya, meron akong ibang skills na pwede kong magamit kung sakali. Kaya hindi ako natatakot na mag-resign. Nangihinayang lang ako kasi malaking tulong sa pamilya namin yung 15 at 30 na siguradong sweldo ko. Pero kilala ko yung pamilya ko. Alam ko na maiintindihan nila kung sakaling tipid muna kami hanggat hindi ako nakakahanap ng kapalit na trabaho. Nagbigay ako ng 2 weeks notice sa opisina para makahanap sila ng ipapalit sa akin at ma-endorse ko ng maayos sa papalit sa akin ng trabahong iiwanan ko sa kanya. Si Attorney Roman, hindi ko alam kung galit sa akin o masama ang loob kasi masyadong formal ang trato sa akin. Parang ako ang sinisisi niya na nag-resign ako. Pagdating nung huling araw ko sa opisina, nagpaalam ako kay attorney. Attorney Roman, Yes? magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng ano? Sa kabutihan nyo, sa mga itinuro nyo sa akin, at sa mga advice nyo sa akin. Yun lang? Opo. Sigurado ka?
Okay, magiging honest na ako. Salamat kasi ikaw ang naging inspirasyon ko habang nagtatrabaho ako dito. Dahil sa'yo, naging masaya ako. At sorry kasi na-disappoint ka sa akin dahil sa ginawa ko kay Attorney Casey. At sorry, hindi na kita pinupo. Hindi mo ba ihihingi ng sorry yung ginawa mong panloloko sa akin 7 years ago? 7 years ago? Ibig sabihin yung... SD card. Grabe naman tong magtanim ng galit, ang lalim ng ugat. Sorry dun sa SD card. May malilipatan ka na bang trabaho? Maghahanap pa ako. Okay lang? Huwag ka mag-worry, makakahanap din ako ng ibang trabaho. Naalala mo si Gilier, yung classmate ko sa law school? Yung kasama ko nung binigyan mo ako ng maling SD card. Gilier palang pangalan niya. May-ari siya ng isang production house. Naghahanap siya ng in-house photographer. Stable na trabaho. Gusto mo subukan? Ire-recommend mo ko? Gusto mo ba? Oo naman. Wow, salamat attorney. Oh, ba't umiiyak ka? Kasi hindi na kita makikita. Sorry attorney. Siguro by now, alam mo nang mula noon hanggang ngayon, may gusto ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ihihingi na ibalik nyo sa akin ang pagmamahal na binibigay ko. Okay na akong nasabi ko to sa inyo. At least pag alis ko dito, wala akong regrets. Salamat sa masayang 7 years, attorney. Maraming salamat din. Pinuntahan ko yung production house na sinasabi sa akin ni Roman Papadudut. Nagulat ako kasi hindi siya cheap na production house. Marami silang ads na ginagawa at hindi basta-basta ang mga kliyente nila. Nakilala ko kaagad si Gilier, yung kaklase ni Roman. Ibinigay ko yung resume ko at in-interview niya ako. Nakapasa ako bilang in-house photographer nila. Pati ako ay nalula sa bilis ng mga pangyayari. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi ito yung ideal situation para sa akin. Ginagawa ko ang trabahong gusto ko na may stable na sweldo. After a few months at hindi sa pagmamayabang, siguro dahil sa husay kong kumuha ng pictures, ako ang madalas na nire-request ng mga kliyente sa mga event and photoshoots nila. Si attorney, naaalala ko pa rin. Kapag may lull siya shot o kaya naman ay kapag wala akong ginagawa, siya ang naiisip ko kaagad. Kumusta na kaya siya? Okay kaya yung sekretary niya na pumalit sa akin? Sana hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo. Tapos ay bigla akong hihinto sa pag-iisip. Marirealize ko na malala na to. Kailangan ko nang kalimutan si attorney. Kasi hindi ba kung may gusto siya sa akin, sana ibinibisita niya ako dito sa bago kong trabaho. Alam naman niya kung saan ako lumipat at kaibigan naman niya si Gilier. Pero wala. Ang sabi ko tuloy sa sarili ko ay tama na, Julie. 7 taon ng buhay mo ay naubos na sa kanya. Move on ka na. Pero paano ako makaka-move on kung pati si Sir Gilier kapag nakikita ko ay si Attorney Roman ang laging kinukwento. Oh, Julie, overtime ka? Yes sir, sandali na lang to. Kinokorek ko lang yung kulay ng model. Gusto ko yan. Medyo underexposed ang dating. Parang may mystery. Yun naman po kasi ang overall concept ng kliyente. Good. Parang ganyan yung isang picture na pinakita sa akin ni Roman na kinunan mo. Sir? Anong picture? Wala naman akong binigay na picture na kinunan ko at binigay ko kay Attorney Roman Ay, sorry. Hindi mo ba alam? Pinaprint niya yung mga picture na kinunan mo noong 7 years ago sa binigay mong SD card sa kanya. At mula doon, nagustuhan ko yung mga kuha mo kaya formalities na lang yung interview ko sa'yo. Kasi para sa akin, hired ka na. Teka, paano? Nagulat ka, no? Freshman ka pa lang, nabanggit ka na sa akin ni Roman. Naintriga raw siya sa isang babae na nakipag-away sa isang pasahero sa UV Express na ayaw umusog para mapaupo ng maayos ang isang matandang lalaki. Hindi ko maalala yung... Nakaupo kami ni Roman sa harap. Nasa likod ka naman nakaupo. Sinita mo yung babae kasi tinatarayan yung matandang lalaki. Pinausog mo kasi nahihirapan yung matanda. Kaso, ayaw umusog ng babae. Sabi niya, pababain na lang daw yung matanda at babayaran niya yung upuan. Nung narinig mo yun, inaway mo yung babae. Hindi ko na maalala yung sinabi mo.
Pero tawa kami ng tawa ni Roman pagbaba namin. Kung ano-ano kasing batas ang sinabi mo doon sa babae, mali-mali naman yung mga sinabi mong batas. Naalala ko na. Ibig sabihin, mas una pa akong nakilala ni attorney? Hindi ko alam ang timeline ng love story nyo. Pero alam niya, every time nandiyan ka at kinukunan mo siya ng picture. Minsan okay sa kanya pero pag alam niyang may klase ka, naiinis siya. Kasi alam niya nag-cut class ka dahil sa kanya. Sabi pa niya, ikaw raw ang stalker angel niya. May sense of justice para sa ibang tao pero para sa sarili, wala. Para namang telenovela to, sir. Ang hirap paniwalaan. Ewan ko sa inyong dalawa. Natatawa nga ako nung kinuwento niya na ikaw ang legal assistant niya. Alam mo bang hindi niya alam kung anong gagawin niyang trato sa'yo? Teka. Sir, ibig mong sabihin, may gusto rin siya sa akin? Hindi mo ba siya tinanong? Hindi. Malay ko, hindi naman siya nagsasabi. Masyado madrama ang kwento niyo. Mabuti pa siya na lang kausapin mo. Baka mamaya ako pang masisi niya. O sige, tapusin mo na yan tapos umuwi ka na. Papa Dudut, ako yung stalker, hindi ba? Pero sa mga sinabi ni Sir Gilier, pareho pala kaming stalker ng isa't isa. Pagkatapos ng hilaw na confession na yon, hilaw kasi hindi galing mismo kay attorney at galing sa kaibigan niya. Kaya hindi pa counted yon, hindi ba? So paano na? Hindi ko na alam ang gagawin. Paano magpa-progress ang level ng relationship namin ni attorney kung hindi niya ako tinatawagan o binibisita sa bago kong trabaho? At ako naman, nahihiyang tumawag o puntahan siya sa trabaho. Ang dali lang ng problema namin pero hindi namin masolusyonan, and in the end, naisip ko na dahil ako naman ang mas bata, ako na lang ang magpapakumbaba. Lily, pakipasok dito yung compliance na pinagawa ko sa'yo. Ano to? Humingi ba ako ng coffee at pagkain na… Julie! Long time no see. Kung hindi pa talaga ako pupunta dito, hindi mo ako pupuntahan sa trabaho ko? Bakit naman kita pupuntahan sa trabaho mo? Di mo ako kukumustahin? Sinasabi naman ni Gilier sa akin kung anong ginagawa mo sa opisina niyo kaya alam ko kung okay ka o hindi. Alam mo, nakakaloka ka. Ako? Bakit? Gusto pa talaga babae yung manliligaw sa'yo? Liligawan mo ako? Depende. Depende sa ano. Kung magpapaligaw ka. Baliw ka talaga. Nagkwento sa'yo si Gilier ano? Marami siyang kwento sa akin. Alright, let's make this right. Ha? Paanong… Julie? Pwede ba kitang ligawan? After 8 years ay naging kami ni attorney Roman Papadudut. Ang haba at ang corny ng love story namin. Puro hit and miss pero sa bandang huli, na-hit din. Apparently, hinanap din niya ako pagka-graduate niya. Pero dahil naging abala na sa bar at sa trabaho ay hindi na niya ako pinursu. At noong nakita niya akong muli, nagulat daw siya. Gusto na raw niyang itanong kung bakit ako nandun sa law office o kung saan daw ako nagpupunta pero pinigilan niya ang sarili niya dahil siya ang boss ko. Sa ngayon ay magto 2 years na kami ni attorney. Hindi na namin kailangang i-stalk ang bawat isa para ipakita ang pagmamahal namin. Sana na-inspire ang mga tagapakinig ninyo sa kwento namin ni Roman Papadudut. Alam kong hindi lahat ng kwento ng pag-ibig nyo sa Barangay LS nagtatapos ng happy ending at my forever. Pero sana, sa pamamagitan ng kwento namin ay ma-inspire silang muli at maniwala na posible pa rin ang happy ending sa kwento ng pag-ibig nila. Papadudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon para basahin ang kwento ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Julie. Barangay LS 97.1.